Hi guys, and for today's video guys ay pupunta nga kami na mga kasama ko sa Intramuros. So nandito na nga kami guys sa daanan papasok sa loob. Of course, naglalakad lang kami. So ayan na nga yung mga gusali kung saan matatagpuan ang mga infrastruktura ng noong panahon ng mga Kastila. So ito guys yung mga makasaysayang puok ng Pilipinas kung saan ipinagmamalaki natin hanggang ngayon. Okay? So ito guys yung mga view sa loob. So nandito nga kami, nagpicture kami diyan. So ayan yung mga itsura. So sa mga hindi pa nakakapunta sa loob ng Intramuros, so ito po yung sa kabuuan. So ipapakita ko po ngayon sa video na ito. So subaybayan nyo lang at tapusin hanggang dulo para makita niyo guys na maganda ang Intramuros. At syempre pa kailangan yung magbayad ng entrance fee sa halagang 75 pesos. So kami po dyan ay nagbayad kami ng 75 pesos each. Okay, so kayo na lang mag-convert niyan sa dollars kung gusto niyo magpunta. So para sa mga tourist natin na gustong bumisita sa lugar na to dito sa Intramuros, Manila. So ayan po ang kagandahan ng mga view at higit sa lahat kung nandito ka sa loob para ka na ring bumalik sa kaysaysayan ng Pilipinas. So magmamarites muna tayo ngayon guys. Ikukwento ko lang sa inyo a brief explanation regarding Intramuros. So ito po siya. Ang Intramuros ay isang makasaysayang puok na matatagpuan sa Manila, of course, and the country Philippines, of course, na dating itinuturing bilang sentro ng kabihas ng Kastila noong panahon ng kolonisasyon. And of course, ang pangalan nitong Intramuros ay derived from the word loob, Intramuros, okay? And at mga pader. So ang tinutukoy ng Intramuros na salita ay sa loob ng mga pader. So sa mga hindi alam, so ngayon alam niyo na, o di ba? May mga ano na tayo ngayon, o di ba? May mga additional knowledge, okay? And of course, ang layunin nito ay upang protektahan ang lungsod, okay, mula sa mga invader. Okay. Kasi alam niyo naman dati, di ba? So okay, so sa mga nagbabasa ng mga kasaysayan ng Pilipinas or sa lahat ng mga mahihilig sa mga history, so ito na yung time ninyo guys na i-explore ninyo at bisitahin ang Intramuros dahil sarili nitong atin. This is ours, okay? So okay, para sa mga estudyante dyan at sa mga feeling estudyante at sa mga hindi alam, okay? So, ang Intramuros po guys ay itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi, okay? So, nandyan yan sa history, kung sino yung nakikinig dati, maalala nyo yan. So, siya ang founder ng Intramuros actually bilang kabisera ng kolonisasyong Kastila sa Pilipinas, of course. And aside from that guys, ang mga makasaysayang estruktura tulad ng Fort Santiago at ang Manila Cathedral ay nakakapaloob din sa loob. And of course, ang San Agustin Church na mga UNESCO, okay, or the World Heritage Sites. So ang Intramuros guys ay naging pangunahing puok ng mga Kastila before at nagtaglay ng mga administratibong gusali, okay? Ang simbahan, paaralan at mga tirahan ng mga maharlika. Of course, we are royals. Wow, sana all. And of course guys, sa kabila ng mga pag-atake at digmaan, tulad ng digmaan ng mga Amerikano dati at mga Hapon, marami sa mga instruktura sa Intramuros ang napinsala. Yes. Subalit,
nung mga huling bahagi ng ika-20 century or 20 siglo, nagsimula ang mga proyekto para sa muling pagpapaganda Kasama kayo sa vlog. ayos ng Intramuros upang mapanatili ang makasaysayang halaga nito. Of course, kasi this is ours. We should cherish it, take care of it, and be proud of it, and be proud being a Filipino. Yeah. So sa ngayon guys, ang Intramuros ay isang paboritong destinasyon. Yes, katulad natin. Okay. So kaya nga kami nandito. Ito ay paboritong destinasyon ng mga turista at isang simbolo ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Sa mga makikita at madarama dito, maaari mong maranasan ang feeling ng makasaysayang kultura, kasaysayan at arkitektura ng Pilipinas. So, sa bandang lugar nito guys, dito naman sa bandang dito, ito yung mga kainan. May mga tindang pagkain, may mga live band dyan. Kaya kami naaaliw talaga nanonood. Okay. So, yung 75 pesos ninyong entrance fee guys, ay sulit na talaga. Mag-enjoy kayo sa loob, lalo na sa mga mahihilig sa history. Of course, like me, I love history. Lalo na sa ating, it's all about Philippines. I am proud to being a Filipino, of course. And so much for this one, guys. So, nandito na nga kami. So, salamat sa iyong panonood. Thank you for watching. Kindly like, share, and subscribe.